TikTok, privacy in Meta, and all your connections to international footprint in New America. Birain mo sa inyo, magbabayad kayo sa TikTok sa akin 1,000 sa isang buwan. Dapat ang kinikita ko dyan sa TikTok or Meta is 100K a month because foreign money is landing in the Philippines against my speech. Binabayaran nilang aking video at YouTube at mga salita ko na ina-upload. Pero ninanakaw nyo na Philippines people, no? At hindi nyo sinisin sa akin BPI account bank. At tawagan akong BPI para ma-withdraw kong pera na yan. Hindi ako nagdi-deposit ng pera. Dapat automatic yan pumapasok pag ako nag-application. Kaya nga binuksan ko yung BPI ko sa Meta, sa all Facebook ko yung aking ATM para isend yung pera doon. Ngayon sa TikTok, dapat sinisend yung automatic. Hindi na ako pa magsisend. Nag-i-speech ako dito para utusan kayo. You know what? Spare personate. Napakalaking ninanakaw nyo sa akin, Philippines government, no? Pinantayo nyo ng building, pinambili nyo ng mga laptop, iPhone, para sa mga Pilipino na yan. You know what? Dapat nga hindi na nagbibigay ang Amerika sa inyo ng yung iPhone 15, bawal na yan. Bakit binibinta pa ng Amerika sa inyo, Philippines? You know what? iPhone 14, 13, and 15, illegal yan sa World War III sa America and China, EU, counter Philippines. Bakit ngayon nakakalusot pa kayo, ha, Amerika? Hit na kayo ng China, kaya ikaw China, iwar mo na yung mga bitter na bansa na Philippines, America na yan. Our connection, the world is problem. Ano mabibili ko sa 1,000 sa isang buwan? Kita ko sa TikTok, sa Meta 500 pesos. Ano papakain ko yung daga? Is mas malaki pa yatang sweldo ko isang buwan kahit illegal, 4,000 a month. Isang maid or helper or kasambahay. Illegal lang ang pasilyo na sa akin. Di ba kayo nahihiya, Filipino people? Makapal ang mukha nyo. Totoo kayong illegal at kriminal. Kaya nga ako nag-miracle dito sa bansa natin dahil kayo ay rejected from the Lord. Feeling nyo kasi good. Yan ang napapala. Hindi ba nakikita ang ginagawa nyo sa akin? Nangyayari ngayon. So fucking hell. Bilis-bilisan nyo. Asikasuhin nyo yan, ha? World Bank in the Philippines, America. Hindi uutusan ko pa kayo. O, bigyan mo ako ng pera. Ganito. Dapat kayo kusang gawang gumagawa niyan. Pag ini-speech ko, kukilos kayo. Dahil yan, nakalayan sa all politics and government taxes. Naghahandle ang power ko doon. At yun na, nagbabayad sila sa akin. Hindi people, ninanakaw yung pera ko na binibigay ng gobyerno at pinapadala ng mga foreigners sa Philippines. Ninanakaw ng mga Filipino workers na yan sa bank. Yan, sa mga platform ng apps. Sila nagnanakaw. Kunyari, magbibigay ako ng 50,000, kikitain ko for 2 months and 5 months or 1 month. Ibibigay sa akin 1,000, kukunin niya yung 49,000. Kasi hindi mo naman makikita yan sila nagdi-deposit. Bawat isang tao ang nagko-control equipment or our bank assistant or apps. Lahat tayo ang ino-open na yung sinisignature natin na apps, na bank or whatever platform. May kumukontrol, may nabibigay ng OTP code or whatever para ma-open yan. Kaya ako nagtataka, bigla ako nag-open ng BPI apps. Inopen yung aking bank. Bigla nag-lock, sinabihan ako ng BPI na reset password. Bakit naman ako magre-reset password? Yung aking, aking email. Babaguhin ko, ibawal na baguhin sa machine. Ito mga gago din pa na to, ginagawa tayong robot na mga to ayusin niya Philippines, pupunta pa ako ng bangko para magnawa-ngawa dyan, para ipaayos yung aking, BPI apps na yun. Kaya hindi ko makikita ang aking account sa BPI in the Philippines dahil hindi ko nakikita kung yung may pumapasok ba na pera, syempre hindi ko makikita, pupunta pa ako ng bangko sa balance. Kaya nga ako nag-open ng bangko sa Philippines para isend ng government yan ng Philippines, America. Bakit ngayon wala pang dumadating? President Marcos, matatapos na at ang termino mo sa Pilipinas, as ikaw Duterte, hindi ka pa nagbabayad. Lahat kayo naka-record, all senator. Pag hindi kayo nagbayad, pwede ba? Tuloy na nating World War III. Lahat kayo illegal dito. Scammer sa buhay ko. You know what? Ewan ko ba sa Jesus Christ na to, ayaw ituloy ang end time, something problem. Ako pa nag-travel dito sa impacta na tong world planet na to. Miracle na ako sa world. Hindi dapat ako na-abandon dyan. Nag-i-enjoy ako ng life ko. Pag sabing miracle, or whatever your position or finishing, i-enjoy mo ang life mo, wag kang magpapa-abandon. Kung ano yung kinikita o binibigay for our life, ibigay nyo sa tao, wag nyong kinokontrol yung tao. Kahit sinong tao. Kung illegal yung tao, di kulong.
Kung ang tawag kriminal, ikulong, may batas kayo dyan. Pero ang ginagawa nyo sa Philippines, hindi makatao yan sa tulang. Kaya ako nagagalit kasi walang nangyayari. Yun ang nangyayari ngayon. Paulit-ulit ang speech, wala nangyayari. 2024 na naman, 2025. Yung speech ko hindi nagbabago. Yun na yun ang mangyayari. Hanggat mamatay kayo at maguna ang mundo, yun ang mangyayari. Na yun ang reward sa earth. Tapos, dinidisplay nyo pa yung color ng mga LGBT. Tapos yung color ko na rainbow dyan, dinalagay nyo sa building, kung may colorful, ganito, feeling nyo, sinisilip, bakit ang tingin nyo sa amin, mga patay na? Ginagawa lang yan mga taong patay na. Hindi kaya namin binabubuhay. Dapat hindi kayo nag-i-scroll ng mga LG, mga rainbow dyan, pinaparada nyo, pinaparada. Parang mukha nyo, parang mga LGBT lang ang tuwan-tuwa dyan. Yung mga LGBT satanas. Kami, hindi naman kami satanas na LGBT Face of the Christ kami. Parang straight. Ikaw straight man, straight male. Kung anong story mo, ikaw ay position o evil, ikaw ay position to the Christ. Ganon din ang lesbian LGBT. All to possession. Hindi all LGBT is going to hell. Hindi totoo yun. May mga LGBT na tinatanggap ng Christ. Walang ang Christ sa earth pili dahil ang mga LGBT na ilalaki at babae. Dahil lang yan sa tukso ni Eva sa Satanas. Ikaw, lalaki, babae, Satanas ka. Kayo ang totoong Satanas, hindi yung mga sexual na yan. Kasi kung bakit? Basahin niyo yung Bible na yan. Kayo mga babae at lalaki, sinumpa kayo ng Panginoon. Kaya nalalang ang sexual. Mandiri kayo sa sarili nyo. Hindi nyo pagdidirian ang mga LGBT, ang mga sexual. Kasi yung LGBT, common sense nakalagay. Kaya nga tinatawag na rainbow, di ba? Yun yung image ng sexual. Kung mga taong hindi nakakaintindi, huwag na kayo mabuhay sa mundo at huwag na kayo gumamit ng electronic or whatever the platform or your mobile or laptop. Kung hindi mo maintindihan kasi pag ikaw napanood ng mga tao nakakaintindi, sasabihan nila ikaw ang tanga, baliw at want something ignore or scroll or like specific about you, competence and skill. Understood? Kaya TikTok Philippines, ayusin mo yan ha. Wala akong natatanggap na pera sa akin TikTok. 2020 pa ako nagti-TikTok. Walang pumasok. Dapat ganun kayo ka-alerto. Hindi yung, person bigyan pa, ito yung credit card ko, isin mo dito. Hindi ko na dapat ginagawa yun. Kayong gumagawa niyan. Dahil ako ay hero sa world. Ako nag-i-speech dito kung ano mangyayari. Sumusunod lang naman kayo at gumagalaw. Pero hindi nyo sinusunod ang sinasabi ko. Ninanakaw nyo pa. Tapos iibig siya, ako, tapos gagamitin niyo ako dyan pag kayo binuli ng foreigner at kayo iwar, ang kakapal na mukha nyo eh. Kayo mga Filipino people kayo, hindi ko naman linalahat. Saksakan na kayo ng pangit, mukha kayong unggoy. Tingnan nga sarili nyo, mukha kayong unggoy, pangit, lahat may kapintasan. Di ba ka nahihiya? All four, I believe you're going to experiences all missionary in coming to the Philippines. Kaya na mga Philippines na mukhang tao dahil sa foreigner, hindi naman sila mukhang tao eh. Mukha silang chonggo doon sa gubat na laman lupa. You know what? Yung history nyo, alamin nyo muna bago kayo mag-grow. Kasi yung history very ugly ever. You know, understand President America, Biden, Obama, Donald Trump, Duterte, Marcos, si Aquino patay na, hindi ko naman sisingilin yun. Ano ibabayad nyo sa akin? Unggoy, multo? Patay ng tao, di wala nang silbi. Ang nabubuhay, ang sinisingil ko. Kaya next president of the Philippines, kung babae ka man, mag-change na ako dito sa bansa mo at humarap ka na sa akin ng personal para matapos na yung kakangawa ng bunganga ko. Kasi pag hindi, ikaw ang susunod kong mumurahin at dudukto ko din sa lupa ng aking spoken person. You know what? Sabagay, matanda ka na, what you're young about me is battle. Mauuna ka naman siguro sa akin mamatay. So what are you problem about yourself to spite? Right. Follow me, subscribe, and notification bell and share to my comment world. Don't be enjoy it because your world is like a toilet. Mamamatay ka punta ka sa ilalim. Tatamaan ka ng malalakas sa tsunami at tornado. At isa pa, pag nuclear bomb o atomic bomb,
ang makatama sa inyo. You know what? Imagine yung World War II. Hindi niyo ba nai-imagine ang World War II kung anong nangyari sa mga tao? Yun na yun ang mangyayari sa batas sa atin World War II next Third World War. It's very difficult. Kaya kayong mga matataas ang pride, matapobre, ilibing nyo ng kayamanan sa impyerno at sa lupa kung paano kayo mamamatay sa mundo sa katandaan nyo, whatever accident there were to images. Understood? Satan?